Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay sisilipin naman natin ang sistema nitong ZRT Credit. Mag-ingat pa rin tayo sa pag-apply nito guys. Bago po ang lahat, shoutout muna kay Ma'am Mercedita Cruz 9570 na lagi pong nanonood sa aking mga vlogs from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you for always watching, ma'am. Mega love shoutout po sa inyo. So patuloy po tayo guys. So nung dumaan ang ads nitong ZRT Credit sa aking Facebook account, ay agad ko itong hinanap sa Play Store. At ito po yun guys, ZRT Credit Loan PH. At ang company name nito guys ay ZRT Credit and Lending Corporation. At nung hinanap ko po ito sa listahan ng mga registered loan apps sa SEC o Security Exchange Commission, ay hindi po siya rehistrado guys. Siguro ni-revoke na ito. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa pag-apply sa mga ganitong loan app. So nung sinubukan ko itong applyan guys, install ko muna ito at nang na-install na, i-open ko na. So yun, dinala po ako nila dito sa kanilang privacy statement na kailangan po nating i-agree. Pagkatapos ko itong in-agree, so doon na nagsimulang hiningi na nila ang aking mobile number. At nilagay ang OTP na sinend nila sa akin. At pagpindot ko nitong login, ay dinala na ako dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loanable amount na 50,000 pesos. Interest rate na 0.05% daw kuno. At loan term na mula 91 to 360 days. At nung pinindot ko na itong apply now, ay kailangan pa nating i-enable ang usage access sa ating phone settings. At pagkatapos po niyan ay binalik na po ako dito sa dashboard. At pagpindot ko ulit nitong apply now, dito na po ako nagsimula ng pag-fill up ng form. At ito po yung mga personal information guys na hihingiin nila sa atin. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng ZRT Credit guys. UMID, SSS, Passport, Driver's License, PRC, Postal ID, National ID, yung physical card mismo, or National ID na electronic pa, GSIS ID, at PhilHealth ID. At pagkatapos kong napicturan ang aking valid ID guys, ay nadetect agad ng kanilang system ang mga detalye na nakasulat sa aking ID. Tulad po ng aking first name, last name, middle name, gender, at date of birth. At sa next page ng form guys ay kailangan lang malaman kung ilan daw po ang ating credit cards, ang ating marital status, educational background, residential address, at kailangan pang i-detalye ang ating residence address, property ownership, occupation type, industry classification, ating company name, length of employment, monthly income, kung kailan ang ating payday 1, payday 2, work location, job stability, at may proof of income po silang hihingiin guys, pero optional lang po. Next po ay ang ating email address, Viber account, Facebook account, at ang ating alternative mobile number, pero mga optional lang po yan guys. Next page po ng form guys ay hihingiin na po nila ang ating mga emergency contacts. 5 contact person po ang kailangan nila. At pagkatapos ko pong na-fill upan yan guys ay identity verification na po. Nag-selfie na po ako sa part na ito. At pagkatapos kong nag-selfie guys ay binalik na po ako dito sa dashboard. At may nakalagay na pong offer nila sa akin na withdrawable amount worth 1,000 pesos. At ang loan term daw nito ay 157 days. Ang haba ha. At 6 term ko daw itong babayaran guys. So ngayon sisilipin na natin ang kanilang repayment plan. Dito na po tayo magkaalaman. So sa 1,000 pesos daw na uutangin natin, ang tubo po niyan ay 76 pesos lang daw po. Kaya naging 1,076 pesos ang repayment amount natin. Kailangang mababayaran natin ito guys sa September 13. So 7 days lang po ang term nito. Dahil September 6 po ako nag-apply. At may service fee pa pala ito guys sa halagang 230 pesos na ibabawas sa ating niloan. At ang covered daw nitong service fee ay ang account management na 75 pesos at ang risk management fee na 155 pesos. Kaya naging 230 pesos ang service fee.
So ang marireceive na lang daw natin guys ay 770 pesos na lang po. Nako, wala ito. Big no sa loan app na ito guys. Ang laki po ng bawas tapos may dinagdag pa na tubo. Not recommended ang loan app na ito. Kaya pala wala na ito sa listahan ng mga registered loan app sa SEC. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa pag-apply sa mga bagong loan app ngayon na naglalabasan guys. So that's all for today. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba. And don't forget to subscribe my YouTube channel. At paki-hit na rin sa notification bell para sa iba ko pa pong mga reviews sa mga naglalabasang loan app ngayon. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.